Ako po si Christy, yung voice actor na gaganap bilang Elena para sa kwentong pagtitipon ng mga malalakas na manunugis sa pugad ng aswang sa YouTube channel na Sityo Pangil. Pakiabangan po, watch and subscribe. Huwag mag-skip ng ads. Thank you! Salamat sa pagpayag mo na pumunta rito, ha? Ang totoo, marami na akong sinulatan at pinakausapang kagaya mo. Pero ikaw lang talagang sumagot. Yung iba, sumagot nga pero grabe ang singil. Hindi mo naman sila masisisi. Napakahirap kumita ng pera. Pero nakakainis pa dyan, ay peke yung iba. Kapag napalaban, tumatakbot ng iiwan. Kaya nga talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Pero sigurado ka bang hindi mo kailangan ng bayad? Malayo pang pinanggalingan mo eh. At hindi madali ang trabaho mo. Huwag mong alalahanin yung bayad. Ginagawa ko to para makatulong. Pero gusto kong masiguro, totoo ba yung sinabi mo sa sulat? Totoo bang 3 nang namamatay dito? Oo. At yung huli, kitang-kita kong nangyari. Nagronda kasi ako noon. Nang may mapansin akong isang matangkad, ngunit payat na nilalang. Akala ko nung una, taga rito lang siya. Sisitayin ko sana pero nang lapitan ko, Diyos ko, talagang napatili ako. Bakit? Ano yung nakita mo? Yun ang pinaka-nakakatakot at pinaka-nakakakilabot na nilalang na nakita ko. Grabe, itim na itim yung mga mata niya na bilog at yung mga ngipin. Talagang nagtatalasan at ang dami. Nangingitim din yung balat na parang naaagnas. Pero alam mo, kung saan ako mas natakot, doon sa hawak niya. Hawak niya yung puso ng taong pinatay niya. Mabutit hindi ka inano. Mabuti ka mat dumating si Mang Marcel. Naku, dahil kung hindi. Mang Marcel? Pinsan ko yon. Nung dating albularyo dito na lumaban dun sa aswang. Ayun, patay rin. Pumunta si Mang Marcel rito para tugisin din yung pumatay sa pinsan niya. Bale, 3 kayong tutugi sa demonyong yun, Elena. Yung isa ay yung mismong anak nung pinatay. May tao doon. Nakita mo? Hindi tao yun. Ha? Ang mabuti pa, umalis na tayo rito. Papalubog ng araw. Ano bang nakita mo? Hindi mo nagugustuhin malaman pa. At kung ayaw mong maging libingan ng kakahuyang ito, ay makinig ka sa akin. Umalis na tayo. Bilis! Gaano ka katapang? Kaya bang ipaglaban ng tapang mo ang mga tao sa paligid mo? Kaya mo bang gawin ang lahat, maipagiganti at maprotektahan lang ang mga taong pinakamamahal mo? At paano kung malaman mo na may sikreto pala silang itinatago sa iyo? Poprotektahan mo pa rin ba sila o sila naman ang kakalabanin mo? Magandang araw, Sir Jupiter at Sityo Pangil. Kilalang manunugis ng aswang ang aking ama noon. Pero nang dahil din sa trabahong yun ay namatay sila ng nanay ko. At magmula noon, madalas na akong ikumpara ng mga tao sa kanila. Palagi na lang sinasabi na naman ako ang tapang at lakas ng aking ama. Akala ko ay totoo yun. Paano ba naman kasi sinundan ko ang yapak niya? Naging manunugis din ako ng aswang para patayin ang aswang na pumatay sa kanila ni nanay. Pero ang totoo, gusto ko lang noong makaganti. Kinain ako ng lungkot at galit. Hanggang sa isang misyon ang pinaunlakan ko at doon nagbago ang mga paniniwala ko. Ako nga pala si Elena at ito ang kwentong aswang ko na nangyari nung isa pa akong aktibo at malakas na manunugis ng aswang. Bilisan mo at parang babagsak na yung ulan. Ayun yung bahay. Bilis! Pambihira. Medyo malayo-layo rin yung nalakad natin ha. Inabot na talaga tayo dito ng dilim. Bigla ka kasing kumaliwa. Diretso lang dapat tayo ayan tuloy. Ganun ba? Pasensya na. Kung hindi kasi tayo lumiko, baka nakasalubong natin yung... Yung aswang? Oo. Kaya pasensya ka na.
Ayaw kasi kitang takutin kanina kaya hindi ko sinabi sa'yo kaagad. Kung nakita ninyong aswang, bakit hindi pa ninyo pinatay? Hindi ba't isa ka ring manunugis ng aswang? Mirasol? Ayos na bang pakiramdam mo? Hindi ko siya hinabol at ginalit dahil may kasama ako. Ayaw ko mapahamak siya. Nako, mga dahilan. Ang sabihin mo, hindi mo kaya. Kagaya ka rin ng ibang mga manunugis ng aswang kuno na nagpunta rito. Mga peke at walang silbi. Sino ko ba sa tingin mo para sabihin ako ng ganyan, ha? Tama na yan. Babagsak ng ulan. Magsipasok na muna tayo, sige na. Ba't kasi kuha ka ng kuha ng mga ganyan, Aling Tina? Hindi ka na nadala. Ano bang problema mo? Tama na. Ayan na, umulan na. Pumunta na tayo dun sa inyo, Marisol. Pambihira ka talaga, Hindi ko alam kung ano ang problema ni Marisol at hindi ko maintindihan kung bakit siya galit sa akin. Matalim din siyang tumingin at hindi niya itinatago na ayaw niya sa akin. Pero wala naman akong pakialam doon. Pumunta ako doon para tumulong at hindi para makipag-away sa kanya na parang isang bata. Tina, ginabi na ata kayo. Pasensya na ho. Nasiraan ko kasi yung bus na nasakyan ko kaya magagabi na po akong dumating sa terminal. Ako nga po pala si Elena. Ganun ba? Bueno, maligayang pagdating dito sa aming baryo, Elena. Maligayang pagdating? Walang maligaya sa baryong to. Puro kamalasan at sumpa lang. Ano ba, Merason? Kung wala kang sasabihin, maganda pumasok ka na lang sa kwarto mo. Bakit? Ayaw ninyo na naipamumukha sa inyo na nagsasayang kayo ng pera para magbayad ng mga katulad niyan na manunugis ng aswang kuno? Isa pa, kaya ko namang hulihin yun Bigyan lang ninyo ako ng pagkakataon. Nagkaroon ka na ng pagkakataon ng tumakas ka. At anong nangyari? Kung hindi dumating ang Tio Marcel mo, sana pinaglalabayan ka na ngayon. Kaya ayus-ayusin mo yung pag-uugali mo. Huwag ka nang dumagdag pa sa sakit ng ulo. Di wag. Bahala kayo sa buhay ninyo. Magtiwala kayo sa mga tagalabas na puro yabang lang ang alam. Ay nako. Pagpasensyahan mo na yun si Marisol, Elena. Mabait na bata naman yon. Ang kaso hindi niya matanggap ang pagkawala ng tatay niya. Lalo na at sa kamay yun ng isang aswang. Kawawa rin talaga si Nestor noon. Puro kagat talagang buong katawan niya nang makita. Mataas kasi ang tingin ni Marisol sa kanyang ama bilang pinuno nitong baryo at magaling na albularyo. Kaya nang mamatay ito sa kamay ng aswang, ay ganun na lang ang sama ng loob niya. At isa pa, ang kuya niya, ang panganay ko ang unang biktima. Tapos idagdag mo pa yung mga nanloko sa amin. At yung mga naduwag. Naku, talaga. Huwag ho kayong mag-alala. Naiintindihan ko naman po. Ang totoo, halos parehong-pareho kami ni Marisol. Ang totoo, ginagawa ko ito bilang pagpapatuloy sa naiwang gawain ng tatay ko. Kagaya ho ng asawa nyo, manunugis rin ho siya ng aswang at napatay siya sa mismong labanan. Ganun ba? Ikinalulungkot ko, Iha. Wala ho yun. 5 taon na rin naman po ang nakalilipas. Masakit dahil nadamay ang nanay ko at napatay rin. Pero hindi ko hinayaan ang sarili ko na kainin ng lungkot at galit. Sinikap kong pag-aralan ng kakayahan ng tatay ko. At nang handa na ako, pinatay ko ang aswang na pumatay sa kanila. Napakatapang mong bata. Sana'y may matutuhan si Marisol sa'yo. Nagtanong na ako tungkol sa aswang doon at sa mga insidenteng napapansin nila doon. Pero nasa kalagitnaan na pala ng paghahanda ng hapunan noon si Aling Maria. Inaya niya akong kumain. Tumanggi ako pero mapilit sila. Wala naman din daw akong mabibilhan ng pagkain dahil ang mga malilit na tindahan doon ay maaga nang nagsasara. Kaya naman tinanggap ko na lang ang kanilang paanyaya. Habang kumakain kami ay lumabas rin naman si Mirasol. Kumuha siya ng pagkain at sumabay sa amin. Pero hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi ni isang salita hanggang sa matapos kaming kumain. At pagkatapos tumigil na rin ang ulan.
Ay, mabuti naman at tumigil ang ulan. Aga pala, ito ang magiging kwarto mo habang narito ka, Elena. Ayos na ba sa'yo to? Nako, sobra na ho ito. Kahit sa sala na lang ho ako, wala akong Ay, problema. naku, ano ka ba? May sapat na kwarto rito para sa lahat. Bukas na natin pag-usapan ang gagawin natin para mahanap ang demonyo ng gugulo rito. Mahabang ibiniyahe mo at hindi madali ang magiging trabaho mo rito. Kaya magpahinga ka ng mabuti. Salamat po. Tina! Tina! Anong problema, Mang Marcel? Bakit humahangos kayo? Oo nga, Marcel. Binagyari pa. May nakitang bangkay. Tina, tawagin mo si Kapitan, bilis! Oo, sandali lang. Saan ba banda? Sa may puno ng balete malapit sa manggahan. Bilis na! Oo, sige. Alis na ako. Mag-iingat ka, Tina. Nasaan ho ang bangkay? Gusto ko pong makita. At sino ka naman? Siya si Elena. Isa sa mga sumagot sa panawagan at sulat ni Tina. Isa rin siyang manunugis ng aswang. Kaya pala ibang pakiramdam ko sa'yo. O sige na, sumunod ka sa akin. Ate Maria, dito lang kayo ni Marisol. At wag na wag ninyong bubuksan ang pinto hanggat hindi kami ang tumatawag. Oo, sige. Naiintindihan. Sasama ko. Marisol, hindi na. Dito ka na lang. Sasama ho ako. At hindi ninyo ako mapipigilan maliban na lang kung italin ninyo ako rito. Baka nakalimutan nyo, anak ako ni Nestor, ang pinakamagaling na albularyo sa bayang ito. At hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang hayop na aswang na yan. Marisol, makinig ka naman. Tama na, Maria. Sige, Marisol. Bilisan mo na mag-ayos at aalis na kami. Marcel, wag mo nang konsintihin. Mas maigi na yan kesa tumakas na naman. Kasama niya ako. At itong si Elena, kaming bahala sa kanya. Ang laki naman ng tiwala ninyo sa Elena na yan. At saka, hindi ko po kailangan ng tulong ninyo. Kaya ko ang sarili ko. Pumasok si Marisol sa kanyang kwarto at paglabas niya ay nakasukbit na sa bewang niya ang isang mahabang itak at sa balikat niya nakasabit naman ang nakapulupot na buntot pagi. Samantalang ako ang dala ko lang noon ay ang mutya ng dagat na tanging naiwang alaala ng tatay ko. Naunang lumabas ang galit at nagdadabog na si Marisol. Kagad naman kaming sumunod ni Mang Marcel habang si Aling Maria ay panay ang sigaw ng paalala na mag-iingat kami. Madilim ang daan, mabuti na lang at may dalang flashlight si Mang Marcel. Sanay naman ako sa dilim, pero mainam ng may ilaw kesa sa wala. Ayun na! Naroon ang bangkay! Tara, bilisan natin. Ay, grabe naman yan. Kawawa naman yung dalagita. Ay, Diyos ko, marami-rami na ako nakaharap na aswang. Pero brutal lang isang to. Totoo. Sa dami na rin ang aswang na nakalaban ko at mga mangkukulam, masasabi kong itong pinakademonyo sa lahat. Isipin mo, pagkatapos niyang patayin at pagkakagatin yung biktima niya, isinampay niya dyan sa puno ng balete? Masahol pa sa demonyo! Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ipinagmamalaki niya ang ginawa niya. At ipinahihiwatig sa lahat ng tao rito na walang makakahuli at makakatalo sa kanya. At iyan ang isa sa mga palatandaan na gagawin niyang pugad ang baring to. Malamang ngayon, nanunood sa atin ang hayop na yun habang tumatawa. Yun! Mga kasama! Hoy! Diyos ko! Anong nangyari dito? Sige na, ibaba na ninyong bangkay. Kawawang bata. Demonyo talagang may gawa nito. Magsilayo muna tayo at ibaba natin ang bangkay. Nang maitaboy ang mga tao mula sa puno, kaagad na isinandal ng mga tanod na kasama ni Tina ang hagdang kawayan sa puno kung saan nakasabit ang bangkay. Mabilis nilang inakyat yun at pagkatapos dahan-dahang ibinaba. Halos masuka ang mga taong nasa paligid nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng dalagita. Maging ako ay napaiwas ng tingin nang makitang binalatan ang mukha nito. Grabe ang naging iyak ng isang babae na sa tingin ko ay nanay nang napatay. Nagmasid ako sa paligid. Kadalasan kasi may mga aswang na natutuwang pinagkakaguluhan ng iba ang mga pinatay nila. Nakakaawang bata.
Napakabait pa naman yan. Kilala ho ninyo? Oo. Madalas siya sa aking bumili ng mga talbos at ng sili. Biglang nawala daw kaninang madaling araw. Tapos ayan na. Kawawa talaga. Sino ka nga ulit ay? Parang hindi ako pamilyar sa'yo. Ako? Tagaroon ako sa may daan papuntang ilog. May munti akong kubo noon. Mag-iisang taon na ako dito sa baryo niyo, Iya. Ang totoo nga niyan, isa ako sa nakakita sa bangkay ng tatay mo. Yung si Nestor na albularyo, tama? Isa sa mga nakakita? Bakit parang hindi kita matandaan? Hindi ko na problema yan, Iya. Basta ako, natatakot na sa baryong ito. Pinamumugaran na ng demonyo. Ay, pambihira. Diyan na nga kayo at matutulog na ako. Sandali! Tama na. Ang mabuti pa'y tumingin tayo sa paligid. Tumingin tayo ng mga bakas. Hayaan mo na yung matanda. Hindi ka pa naghihinala sa lalaking yung tito? Hindi ba't malakas ang pakiramdam mo sa mga ganyan? Malakas kasi ang kutob ko na may itinatago ang matandang yon. Kanina, wala naman siya sa kumpul ng mga tao eh. Bigla na lang siyang lumabas. Wala akong naramdamang kakaiba sa kanya. Kaya tama na yan. Magtrabaho ka na. Kesa nang bibintang ka. Maghanap ka ng bakas at ebidensya para mahanap na natin ang hayop na yon. Oo na, palagi naman kayo ang tama. Mang Marcel, dadali na muna namin sa barangay ang bangkay para lumayas na rin itong mga tsismosang kabaryo ninyo. Lumalalim na rin ang gabi at para magawa na ninyo yung dapat ninyong gawin. Sige, Tina. Salamat. At bukas ka na bumalik. Delikado kung maglalakad ka pa mag-isa mamaya. Sige, mag-iingat din kayo. Wala na tayong makikitang bakas dito, Mang Marcel. Malakas ang ulan kanina. At kung titingnan yung bangkay, basang-basa yun. Sa wari ko, mga ilang oras na siyang nakasabit. At yung balat niya at yung tigas ng katawan nung ibinaba siya. Sigurado ako mga ilang oras na siyang patay. At paano ka naman nakasiguro? Pulis ka ba? Hindi. Yun naman pala eh. Huwag kang magmarunong. Hindi ako nagmamarunong. At hindi ako naging pulis. Dahil mas pinili kong maghanap ng mga impaktong aswang. At alam mo kung anong problema kung bakit walang nakakatulong sa inyo dito ng maayos? Yang ugali mo. Ano? Yang ugali mo, Kako. Bulok! Sa halip na makipagtulungan ka, kinakalawan mo pa yung mga taong dapat ikakampi mo. Sino ba kasing matutuwa sa mga katulad yung peke? Gusto mo akong subukan? O sige, ano? Anong gagawin mo? Tama na, Elena. Huwag mo nang patulan niyang si Marisol. At ikaw, Marisol, umayos ka nga. Alam kong naiinis ka dahil walang nangyayari sa ginagawa natin. Pero maling ibaling mo sa ibang tao ang galit at inis mo. Sandali. Narinig niyo yun? Oo. Mag-iingat kayo. May kakaiba sa paligid. Sa dami ng aswang na nakaharap ko noon, Sir Jupiter, hindi ako nakaramdam ng kahit anong kilabot. Pero ng pagkakataong yun talagang nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Nararamdaman ko pa lang ang demonyong yun pero talagang ramdam ko na panganib ang dala nito para sa amin. Kaagad kong inilibot ang mga mata ko sa paligid nang mapansin kong nagsialisan na pala ang mga taong naroon. Pero ang pinakakakaiba ay unti-unting nabalot ng kadiliman ng lugar na kahit ang pinakaunting liwanag mula sa buwan ay nawawala na. Ano yun? Ang ulo ko! Marisol, ayos ka lang? May nambabato. Mag-iingat kayo. Mang Marcel, hilahin niyo si Marisol sa likod ng punong yon. Hindi ko makita ang hayop. Pero sigurado akong yung aswang ang may gawa nito. Peste! Lumabas ka! Huwag ka magtago sa dilim! Huminahon ka, Marisol. Ayaw tumigil ng ulo mo sa pagdurugo. Sumunod ka na lang dito. Lumabas ka! Harapin mo kami! Malakas ka, di ba? Ang mabuti pa'y umalis na tayo rito, Elena. Kumilos ka na at makatamaan ka rin ng bato. Masamang tama ni Marisol. Kailangan ko na siyang iuwi. Ikaw, Dayo. Naririnig mo ko. Lumabas ka at harapin mo ko! Mag-usap tayo ng harapan! Sinong kausap mo? Umalis na tayo.
Hoy! Sandali! Hindi ba ninyo narinig yung boses? Ikaw lang ang nakakarinig sa akin, babae. At binabalaan na kita. Papatayin ko kayo. Kayong lahat na may angking galing. Uubusin ko kayo kung hindi kayo aalis dito. Ito na ang uling paalala ko sa inyo. Bibigyan ko kayo hanggang bukas. Kung hindi kayo aalis, makikita nyo ang hinahanap nyo. Hindi mo ako matatakot. Alam ko ang mga ganyang pandar nyo. Bueno, tingnan natin. Tingnan natin. Marisol! Marisol! Ay, gumising ka. Elena, hindi na kita hihintayin pa. Masama na talaga ang lagay ni Marisol. Sige na ho. Tara na. Ganyan nga. Tumakbo kayo. Madilim noon, Sir Jupiter. Napakadilim at halos wala akong makita, pero si Mang Marcel. Diretso lang siya sa paglakad habang pasan sa likod si Mirasol. Ni hindi siya nabubunggo o natitisod man lang sa malalaking ugat ng mga puno, kaya sinundan ko siya. Hanggang sa makarating kami sa maliit na kalsada. Doon, parang bumalik sa normal ang lahat. Ayos ka lang. Parang namumutla ka. Ayos lang ho. Pero, hindi po ba dumilim sa paningin nyo yung paligid kanina? Dumilim. Pero may pangontra ako sa ganung uri ng orasyon. Kaya kahit madilim, malinaw akong nakakakita. Ikaw kanina, may narinig ka na hindi namin narinig. Sino yon? Yung aswang ho yun. At nagbigay siya ng babala. Babala na may mangyayaring hindi maganda sa oras na hindi tayo umalis sa lugar na to. Punyeta talagang mga aswang na yun. Malakas ang kutob ko. Hindi lang basta aswang ang demonyong yun. May kakayahan siya na masigit pa sa kakayahan natin. Hindi ito magiging madali. Kawawa naman po si Marisol. Grabe yung tama sa kanya. Teka, parang mainit siya. Hala, Mang Marcel, inaapoy siya ng lagnat. Ganun ba? Kaya pala parang ang init ng braso niya. Elena, bilisan na natin. Opo. Maria! Maria! Narito na kami! Buksan mo ang pinto, bilis! Ay, Diyos ko! Anong nangyari sa anak ko? Bakit puro dugo ang mukha niya? Mahabang kwento. Ang mabuti pa ay maganda ka na lang ng panlinis ang sugat niya. Ako na ho magpapakulo ng tubig. Sige, sandali lang. Mabilis na ipinasok ni Mang Marcel si Mirasol. Ako naman ay kaagad na napainit ng tubig at pagkatapos ay tinulungan ko si Aling Maria na linisin ang sugat ni Mirasol. Mahaba at malaki ang sugat niyang iyon. Mabuti na lang at hindi ganoon kalalim. Panay ang ingit ni Mirasol habang nililinisan namin ang sugat niya pero hindi siya dumidilat at bukod doon talagang napakataas ng lagnat niya. Pumunta ako sa bag ko at kumuha ako ng gamot sa lagnat. Ibinigay ko iyon kay Mirasol pero natapos na lang kami sa paglilinis sa kanya, hindi pa rin humupa ang lagnat niya. Hindi normal ang lagnat niya, Maria. Sangayon ako. Malakas na gamot yung pinainom ko sa kanya. Dapat sana kahit papaano ay bumaba ng lagnat niya. Ang kaso, habang tumatagal, ay parang lalo siyang nahihirapan. Anong gagawin natin? Malalim na ang gabi, hindi natin siya madadala sa ospital. Sa tingin ko po, hindi siya matutulungan ng ospital. Tatawasin ko siya para malaman natin kung may kung anong kakaiba at kababalaghan sa sakit niyang yan. Ang problema ay ang pagkatapos. Alam mong kakayahan ko, Maria. Hindi ko kayang manggamot. Ako po, kaya ko. Gawin na lang po ninyong pagtatawas. Sige, sandali. At ihahanda ko lang ang mga kailangan. Sandali. Nararamdaman po ba niyo yun, Mang Marcel? Oo. Nasa labas lang siya at nagmamasid. Ate Maria, ang mabuti pa ay isara mo ang mga bintana at mga pinto. Hindi natin alam ang sunod niyang gagawin. Kaya mabuti mag-ingat tayo. Sige na, para makapagsimula na ako. Oo, sige. Kayo nang bahala kay Marisol. Marcel, Elena. Kami na hong bahala.
Sige na ho. Naghanap ako ng maliit na palanggana pero wala akong makita kaya naman isang malaking mangkok na lang ang pinuno ko ng tubig at dinala kay Mang Marcel. Nagsimula na siyang mag-orasyon at pagkaihip sa mga kandila sa kanya sinindihan iyon. Muli isang nag-orasyon at ng mga oras na yun, naramdaman ko ang napakaraming espiritu na pumunta sa bahay na yun. Pero naroon pa rin ang nakakakilabot na presensya ng aswang. Ngayon, ituro ninyo sa akin kung ano at kung sino ang gumagawa nito sa pamangkin ko. Isang malaking puno, kakahuyan, isang matanda. Matandang lalaki. Ano yung nasa likod? Demonyo? Ang haba ng sungay at ang laki. Oh, demonyo yan. Kaya pala parang napakalakas ng hayop na yon. Hindi lang sumpa ng pagiging aswang ang meron siya. Isinanglana ng isang yan ang mismong kaluluwa niya sa demonyo. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pagtatawas mong Marcel. Ibig kong sabihin, napakalinaw. Kitang-kita sa mga patak ng kandila yung itsura ng demonyo. Dahil hindi siya nagtatago at hindi siya natatakot. Kung titingnan mo, malabo yung mukha ng matanda. Dahil yun sa ayaw niyang makita natin siya. Pero ang demonyo, wala siyang pakialam. Naisara ko ang mga bintana. Anong lumabas Oh, Diyos ko! Ano yan? Iyan yung umaatake kay Marisol? Huminahon lang ho kayo. Ako ang bahala. Elena, kaya mo ba ito? Hindi ito normal at sa totoo lang, hindi pa ako nakakapagpalayas ng sumpa ng demonyo ni nakakita man ito. Kaya nag-aalala ako. Baka mapahamak ka rin. Hindi ko pa ata nababanggit sa inyo, Mang Marcel. Pero isang malakas at magaling na albularyo ang tatay ko. At hindi lang yun. May kaibigan siya noon na isang pare na nakakasama niya sa ibang mga kasong hinahawakan niya. Natutuhan ko ang ibang paraan. Hindi ko nga lang alam kung gagana ito sa ganito kalakas na nilalang. Kung hindi ka sigurado, huwag mo nang gawin. Marisol! Huwag mong ipahamak ang sarili mo para sa akin. Ang galing at kakayahan na meron tayo ay dapat na ginagamit sa oras ng pangangailangan. Dahil kung hindi, mawawala ito sa atin. Ipinagkatiwala sa atin ang kakayahan natin. Dahil hindi sa malakas tayo, kung hindi dahil meron tayong mabubuting puso. Kaya kumapit ka lang, Marisol. Ililigtas kita. Ano nang gagawin namin? Oo nga, sabihin mo tutulong kami. May kabisado kayong dasal? Kahit anong dasal. Yung kabisadong kabisado nyo kahit pagbalik-balik ka rin. Meron. Aba, Ginoong Maria. Kabisado mo yan, Mang Marcel? Oo. Bueno, simulan na natin to. Marisol, gawin mong lahat para labanan ng sumpa. Naiintindihan mo? Sige. Isang dasal noon ang ipinakabisado sa akin ng tatay ko. Maikli lang yun at galing yan sa librito ng pari niyang kaibigan. Nakasulat iyon sa Latin at dalagita pa lang ako ay sinasambit ko na yun. Pero ang pagkakataong yun sa baryong yun ang unang beses kong gagamitin yun. Sinimulan ko ang orasyon. Hindi ko pa natatapos ang dasal, sumigaw ng malakas si Mirasol at hindi nagtagal nagbago ang boses niya. Naging boses yun ng isang matandang lalaki. Marisol, anak! Elena, ang anak ko nasasaktan siya! Ako pong bahala. Tuloy lang po ninyo ang pagdarasal. Wala akong titigil. Punyeta kang babae ka! Sino ka? At anong ginagawa mo sa akin? Ang anak ko! Bakit ganun ang boses ng anak ko? Huwag po kayong titigil sa pagdarasal. Pero... Makinig ka na lang. Hindi ito maaari! Ang Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ngayon, sabihin mo, anong pangalan mo? Ulol! Hindi mo ako mauto. Hindi ko sasabihin ang pangalan ko sa isang katulad mo. Akala mo mga ko?
Ah! Kung hindi mo sasabihin ang pangalan mo, lumayas ka sa katawan ng babaeng ito! Hindi mo ako kaya. Hindi isang tulad mo ang magpapalayas sa akin sa lugar na ito! Inuutusan kita! In nomine Padre, et Filii, Spiritus Sancti! Panginoong Maria, napupuno ka. Hindi ba tayo tapos? Babalik ako at dadalhin ko ang impyerno sa lugar na ito. Ipapakita ko sa baryong ito ang bagis ng isang katulad ko! Amen. Sumigaw ng malakas si Mirasol at hindi nagtagal bumalik sa normal ang boses niya. Pero pagkatapos din noon bigla siyang bumagsak sa higaan. Mabuti na lang at nasalo siya ni Mang Marcel at napangiti ito nang maramdamang wala na ang lagnat ng pamangkin. Maya-maya pa dumilat si Mirasol. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ngumiti. May sinabi siya noon pero biglang umikot ang paningin ko. Nakita ko na lang ang sarili ko na nakadapa na at kasunod noon ay nawalan ako ng malay. Anong nangyari? Nasaan ako? Narito ka sa kwarto ko. Marisol, anong nangyari? Napalayas mo yung demonyo. Sa madaling salita, iniligtas mo ako. At gusto ko magpasalamat sa'yo. Wala yon. Sabi ko naman sa'yo, tungkulin ko yon. Ang sabi ni Tito Marcel, ginamit daw ng demonyo yung galit ko para mapasok niya ang katawan ko. Tama yon. At malamang, yung bato na tumama sa'yo, ibinato niya yon para pahinain ang katawan mo at mas madali kang mapasok. Marisol, higit pa sa aswang ang kalaban natin ngayon. At hindi titigil ang halimaw na yon hanggat hindi tayo napapatay o naitataboy. Kung ganun ay mas kailangan nating hanapin ang aswang na yon. Tama. At gagawin natin yon ngayong araw na to. Pasensya ka na pala ha. Pasensya na kung natarayan kita. Naiinis lang kasi ako. Napakarami ng pera ang nasayang nila nanay. Kakaarkila ng kagaya mo. At isa pa, nalaman ko kay nanay na wala ka na ring ama at ina. Oo. Mag-isa na lang ako. May iniwan sila sa akin na munting ari-arian. Paupahan at kaunting pera. At yun ang ginagamit ko sa pagtugis sa mga aswang. Isinumpa ko na hanggat humihinga ako, ay papatay ako ng aswang. Pero wag mo sanang masamain. Kung magaling at malakas ang tatay mo, paanong natalo siya? Masyado siyang nagtiwala. Nagmakaawa ang aswang na yun sa tatay ko na magbabago na at hayop na lang ang kakainin. Pero hindi yun tumupad. Maswerte lang ako nakapagtago kaya hindi ako napatay. Pero kitang-kita kong lahat. Kitang-kita ko kung paano pinatay ng aswang na yun ang mga magulang ko. Patawad. Hindi ko na sana tinanong pa. Wala na yun. Matagal na yun. Hindi kita pipilitin na kalimutan ang nangyari sa tatay mo. Pero sa halip na ibuntun mo sa ibang mga tao ang galit mo, gamitin mo yan na parang gasolina. Para mahanap natin ang demonyong nanggagambala rito. Tama yun. Tito Marcel, Mabuti naman at nagkakamabutihan na kayo. Ano po palang balita? Inalawan na po ba sila Aling Tina? Meron. Aling Tina, Narinig kong nangyari sa inyo dito kagabi. Nakakatakot. Nga pala, kaninang umaga, may nakitang mga bangkay ng hayop sa iba't ibang mga lugar sa baryo. Lahat may kagat at yung mga hayop sa idang dugo. Ni wala ngang tumulo sa lupa. Ang sabi ng mga nakakita, malaking nilalang daw pero hindi kasing laking kapre. Yung demonyo yon. Malamang naubos din ang lakas niya. Kaya kinailangan niya ng dugo. O kaya, kinailangan niya yun para sa ritual o kung ano. Ang totoo, sinabi na ni Kapitan ang tungkol dito sa otoridad. Pero puro lang imbestiga. Yung nakitang mga bangkay, ni hindi nga sila nagpakita ng interes sa mga yun eh. Tapos pag sinabi mong aswang ang gumagawa nito, tatawa lang sila. Wala tayong magagawa. Mahirap talagang paniwalaan ng mga aswang. Kung hindi ko nga lang din nakita kagabi yung labanan nila Elena at noong demonyo, ay hindi ako maniniwala doon. Eh ano nang gagawin natin?
Baka lumusob ulit ang hinayupak na yon at mambiktima. Hindi natin kailangang hanapin ang aswang na yun. Siya ang lalapit sa atin dahil siyang may kailangan. Matapos yun, bigla naming narinig ang boses ni Aling Maria. Tinatawag kami para sa pananghalian. Doon ko palang nalaman na tanghali na pala. Kumain kami at pagkatapos noon, doon ko pa lamang naramdaman ang matinding pananakit ng katawan ko. Oo, epektibo ang orasyon na ginamit ko pero malaki rin ang kinuha noong lakas sa akin. Nagpapahinga ako noon nang lumapit sa akin si Mirasol. Inalok niya ako ng masahe at hindi ko naman yun ginanggihan. Nagulat na lang ako at napakagaling niyang magmasahe. Napakasarap noon na talagang nakatulog ako at pagdilat ko, madilim na ang paligid. Pambihira. Gabi na. Teka, nasan bang ilaw dito at napakadilim? Marisol! Aling Maria! Mang Marcel! Ay, pambihira, anong oras na ba? Teka, nasan ang mga gamit ko? Marisol! Nasan kayo? Nasan na bang... Lumabas ka. Merong itim na aso sa labas. Sundan mo yon. At bakit naman ako susunod sa'yo? At anong ginawa mo kina Marisol? Kung hindi ka susunod, makikita mo ang mga bangkay nila na nakasabit sa puno ng balete sa idang dugo at laglag lahat ng lamang loob. Bakit? Natatakot ka? Nasaan ang matapang na albularyang kinaharap ko kanina? Demonyo ka talaga! Wala akong nagawa noon kundi ang sumunod sa demonyong yon. Alam kong mali pero alam ko rin na may kakayahan siyang gawin ang sinabi niya. Habang palabas ako ng bahay, inilibot ko ang mga mata ko sa paligid pero wala talagang bakas nila Mirasol. Maging ang aking bag ay wala talaga. Pagbukas ko ng pinto, kaagad na bumungad sa akin ang isang asong itim. Maliit lang yon pero nanlilisik ang mga mata. Nagsimula iyong maglakad na siyang sinundan ko naman. Nananaginip ata ako. Pesting aswang to. Hindi ka nananaginip. Sundan mo lang ang aso. Malapit na. Malapit ka na. Duwag! Una nagtago ka sa katawan ni Marisol. Ngayon, nagtatago ka sa likod ng isang aso? Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Wala akong pakialam. Biglang tumakbo ang aso. Hinabol ko yon pero tumigil din ako nang hindi ko na yon natanaw. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid. Umihip ang napakalakas na hangin na humawi sa mga ulap at kasunod noon ay nagliwanag ang buwan, dahilan para makita ko ang paligid. At talagang nang hilakbot ako nang makita ang dalawang bangkay. Naliligo sa dugo ang mga yon at sa gitna noon ay isang matandang lalaki na parang namumula ang balat. Nasabi kong matanda na yun dahil sa kulubot nitong balat. Balot ng dugo ang mga braso niya at mukha. Abala siya sa pagmuya ng kung anong laman loob habang nakatingin sa akin. Nagulat ka ba? Anong kailangan mo? Nasaan sila Marisol? Akala ko pa naman ay malakas ka at magaling. Bakit hindi mo napansin na ilusyon lang lahat ang nakita mo kanina? Naroon lang sila. Tulog at nagpapahinga. Buisit ka. Anong kailangan mo sa akin? Sigurado akong hindi mo ko pinapunta dito para kainin. Binalaan na kita. Sinabi ko sa'yo na umalis na kayo rito. Hindi ako aalis. Papatayin kita. Tanga ka talaga. Lumayo ka! Huwag kang lalapat sa akin! Bitawan mo ako! Normal na babae ka lang naman pala kung wala ang mga agimat mo. Oo, matapang ka. Pero alam mo naman siguro na hindi sapat ang tapang mo lang para patayin ako. Ngayon, bibigyan kita ulit ng pagkakataon. Aalis ka o madadamay ka sa baryong ito. Bakit daw ba ako gustong paalisin? Pwede mo naman akong patayin!
Totoo. Pero Hindi mo ko kayang patayin. At yun ang totoo. Hindi ba? kalokohan yan! Sumigaw siya ng malakas at pagkatapos ay hinigpitan niya ang hawak sa pangako. Iniangat niya akong parang isang bata. Pinilit kong manlaban pero talagang napakalakas niya, Sir Jupiter. Tumawa siya ng pagkalakas-lakas at pagkatapos ay ibinalibag niya ako sa lupa. Ramdam ko ang likod ko noon na humampas ng gusto. Napasigaw ako at talagang namilipit sa sakit. Kailangan kong mabuhay kaya naman pinilit kong tumayo pero hindi ko napansin. Isang sipa na pala ang pinakawalan niya at tumama sa sikmura ko. Muli akong natumba at namilipit sa sakit. Ano man ang lakas mo, ay hindi mo kami matatalo. Alam mo yan, dahil hindi mo alam at hindi mo malalaman ang pangalan ng demonyo na kasama ko. Kaya kahit anong gawin mo, walang kwenta! Sinasabi mo lang yan. Dahil kung hindi ko kayo matatalo, ay hindi ka mag-aaksaya ng panahon na pilitin akong umalis sa lugar na to. Matigas ka talaga! Eto bang saya! Sigurado ako, may kahinaan ka. Pinagbigyan na kita, kaya wag mo kong sisihin sa sasapitin mong ito! Namula ang mata ng aswang na yon at kasunod noon nakita kong tumulis ang kanyang mga kuko. Tumawa siya at naglipara ng mga ibon sa paligid. Sasaksakin niya ako ng mga kuko niya. Alam kong kailangan kong umiwas o tumakbo pero hindi na ako makagalaw. Nang mga oras na yon, tanggap ko nang hindi na ako magtatagal. Akmang sasaksakin na sana niya ako nang makita ko si Mirasol sa likuran niya at bigla na lang siyang sinaksak nito. Kitang-kita ko kung paanong tumagos ang itak ni Mirasol sa tiyan ng matandang aswang na yon. Sumigaw yun at pagkatapos ay kaagad tumalon at naglaho sa dilim. Marisol, Elena! Ay, Diyos ko! Tito Marcel! Narito na si Elena! salamat. Mabuti ka mo. At nakita ka ni nanay na palabas ng bahay. Tinatawag nga kita pero hindi mo kami naririnig. Kaya sinundan ka namin. Ang kaso na wala ka naman din. Mabuti na lang at narinig ko yung sigaw mo kanina. Elena! Mang Marcel, Diyos ko po, ang dami mong galos. Halika, uuwi ka na namin. Nasaan na pala yung aswang? Mga tampalas!
Opo. Ayos ka lang? Sigurado ka hindi mo kailangan ng tulong? Oo, ayos lang ako. Ikaw, Ayos lang din. salamat sa inyo. Kung hindi talaga dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Tama na ang pasasalamat. Isipin mo na lang. Bawi ko yun sa pagtatari ko sa'yo. At sa pagpapalaya sa demonyo sa katawan ko. Maiba ko. Taga saan ka ba talaga? Ako? Quezon. Bakit mo na itanong? Ang layo pala talaga ng pinanggalingan mo, ha? May nobyo ka na ba doon? Ha? Bakit ganyan ang mga tanong mo? Wala. Gusto ko lang malaman. Sa ganda mo kasing yan. Imposibleng wala kang nobyo. Abala ako sa paghahanap ng mga aswang. Wala na akong panahon sa mga ganyang bagay. Isa pa, sino naman ang magkakagusto sa isang kagaya kong weirdo? Albularyo at manunugis ng aswang. Ako? Ha? Ako rin, kako. Walang nobyo. Lahat ng lalaki dito sa amin ilag sa akin, eh. Kahit naman ako yung lalaki, mag-aalangan akong ligawan ka sa tapang mong yan. Pero sa totoo lang, gusto ko yung ugali mo. Hindi ka peke. Sa panahon ngayon, karamihan, peke ang pinapakita. Mga hindi totoo sa sarili nila. Totoo? Narito na pala tayo. Ang mabuti pa, maligo muna tayo bago matulog ulit. Mabuti pa nga at ang babaho na ninyo. Grabe naman to. Makabaho ka naman. Isa ka nga rin walang ligo. Kaya ka magsiligo na muna kayo. At ako'y mag-uorasyon para protektahan ang bahay at hindi na maulit ang nangyari kay Elena. Kasalanan ko rin naman at hinubad ko yung mutya ko. Mabuti nang sigurado. Pagkatapos, magpahinga na kayo. Bukas na natin pag-usapan ang gagawin. Sige po. Kaagad kaming sinalubong ni Aling Maria nang makita kami sa bahay. Naganda naman si Mirasol ng pampaligo at pinauna na niya ako. Pagkatapos noon, nagpahinga na kami. Nagkwentuhan kami ni Mirasol. Sa unang pagkakataon matapos mamatay ang mga magulang ko, nagawa ko uling makipagkwentuhan at tawanan sa ibang tao. Magaan ang loob ko kay Mirasol. Di ko alam kung gaano kami katagal nagkwentuhan. Nakatulog na nga lang kami noon nang magkatabi at magkahawak ang mga kamay. Pinaghali na kayo Anong oras na ba kayo nagsitulog? Hindi ko po alam, Nay. Nabuti nga ho't nakatulog pa kami sa dami na nangyari kahapon. Kaya nga. Pero siguro, dala na rin ng pagod kaya kahit papaano ay talaga nakatulog kami. Tao po! Ay, si Tina. Buksan mo nga muna, Marisol, at magsasandok lang ako ng agahan. Oh, Aling Tina, pasok po. Ay, grabe. Totoo ba yung sinabi sa akin ni Marcel? Nakalaban ninyo yung aswang kagabi? At yung mga bangkay dun sa kakahuyan, biktima yun ng aswang? Opo. At nagbanta siya na lulusubin ang baryo. Hindi pa rin po ba naaalarma ang mga otoridad sa mga nangyayaring to? Kulang daw sila sa tao. Pero ngayong araw daw, magpapadala sila ng mga tao para mag-imbestiga at rumonda ng gabi. Ang totoo, matagal ko nang sinabi ang kinakapitan. Puro lang oo, wala namang aksyon. Ngayong parami na ng parami ang namamatay. Tsaka natataranta. Iniwan ko nga at naghuhurmentado na. Nasaan nga pala si Tito? Nakasalubong ko siya eh. Doon siya papunta sa may bundok. Malamang mag-oorasyon yon at madadalangin. Ganon na ganon din na ginagawa ng ama nitong si Marisol bago ang malaking laban. Malaking laban? Pero hindi naman siguro niya iniisip na harapin ang hayop na yun na mag-isa, tama? Hindi naman siguro. Isa pa, wala siyang dahilan para gawin yon. Ang totoo ay meron. At ano naman ho yun? Galit siya sa aswang at gusto niya iganti si tatay. Pero anong dahilan para gustuhin niyang harapin ang aswang na yun mag-isa? Hindi ko alam. Alam mo naman ang mga lalaki, may kanya-kanyang ano ang mga yan. Pero ano pa man, ay maganda na makausap natin siya. Hindi lang siya nag-iisang manunugis ng aswang dito. 3 tayo. At hindi lang tayo basta manunugis. Dahil malalakas tayo at kung magtutulungan tayo, matatalo natin ang aswang na yun. Nag-agahan kami.
Pagkatapos ay inutusan ni Aling Maria si Mirasol na manguha ng puso ng saging at mga sili. Ako naman ay naghugas ng pinggan at pagkatapos ay inayos ko ang mga gamit ko. Hinawakan ko ang mutya ng dagat na nakasabit sa leeg ko para masigurong nandoon yun. Pagkatapos ay inilabas ko lahat ng maaari kong magamit laban sa aswang na yon. Ang totoo ng mga oras na yon, nanghihina pa ako. Marahil dahil sa ginamit kong dasal para palayasin ang demonyo sa katawan ni Mirasol. Nagpalit ako ng damit nang marinig ko sila Aling Tina at Aling Mariana nag-uusap sa kusina. Hindi mo pa ba sasabihin kay Marisol, Maria? Hindi niya na dapat malaman pa. Anong hindi? Hindi sa nakikialam ako. Pero paano kung isa sa kanilang mapahamak ng dahil sa aswang na yun? Hihintayin mo pa ba yun bago sabihin kay Marisol ang katotohanan? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang lahat, Tina. Mataas ang tingin ni Marisol sa tatay niya. Paano niya matatanggap na si Marcel talagang ama niya? Alam mo rin ang ugali ng babaeng yon. Isa pa, tingin ko hindi ngayon ang tamang panahon para sabihin sa kanya ang lahat. Baka lalo siyang mapahamak. Bahala ka. Pero sinasabi ko sa iyo, karapatan ni Marisol na malaman kung sino talaga siya. Oh, Elena, ikaw pala. Pasensya na ho kayo. Hindi ko gusto makinig sa usapan niyo pero ang lalakas po kasi ng mga boses niyo. Ikaw naman kasi, Tina. Pasensya na. Akala ko sumama siya kay... Huwag po kayong mag-alala. Wala ho akong balak na makialam sa problema niyong ito. Hindi ko po sasabihin kay Marisol ang mga narinig ko. Pero sang-ayon ako sa inyo, Aling Maria. Hindi ito ang tamang panahon para malaman niya ni Marisol. Hintayin niyong matalo namin ang aswang at saka niyong pagtapat sa kanya ang lahat. Pero paano nga kung mahuli ang lahat? Hindi yun mangyayari. Ipinapangako ko. Matatalo namin ang demonyong yun. At walang ni isa sa pamamahay na to ang mapapahamak. Salamat, Elena. Sinumpaan ko itong tungkulin at tutuparin ko yun. Sige ho, lilibot lang po ako saglit sa baryo. Ugali ko talagang lumibot sa mga baryo kung saan ako may misyon. At sa misyon na yun, doon lang ako nagkaroon ng pagkakataong gawin yun. Maaliwalas ang panahon noon at hindi ko nararamdaman sa paligid ang aswang. Kaya naman maayos akong nakapaglakad-lakad. Pero kagaya ng inaasahan ko, takot na ang bumabalot sa baryo. Iba na sila kung makatingin, lalo na at dayo lang ako. Wala rin akong mga batang nakita na naglalaro sa labas at halos lahat ay aswang at patayan ang pinag-uusapan. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko ang isang matandang lalaki. Yun ang lalaking nakausap noon ni Mirasol nang dumating ako doon. Ngumiti siya sa akin. Hindi ko naman siya pinansin hanggang sa mapansin kong parang may mancha ang damit niya sa bandang tiyan. Tinitigan ko yun at nasiguro kong dugo yun. Lo, may sugat ho ba kayo? Parang dumudugo ho yung... Nakoy naman dyan pala ako Nagkatay kasi ako ng pabo kanina. Malikot At alam mo naman, matanda na tayo at nangangatog ng mga kamay. Kaya yan. Nako, akala ko pa naman po may sugat kayo. Pero tay, parang ang dami niyong mga galos sa binti. Saan po ba kayo nagpupunta? Grabe naman ang mga mata mo, Iha. Wala yan. Marami kasing talahib doon sa daanan ko sa may bahay. Pero wala yan. Mabilis lang gumaling ang mga yan. Sige na. Maiwan na kita at mamimili pa ako ng mga bawang. May aswang daw kasi na gumagala. Mag-iingat ka. Sige po. Sandali. Ano yung kwintas mo? Kakaiba yan Anong bato yan? Ito po. Hindi ko po alam Bigay lang ng tatay ko. Agimat ba yan? Akin na lang. Bibilhin ko Magkano? Nako, hindi ho. Hindi ko ito ipinagbibili. Sayang. Napakaganda pa naman sana. Mag-iingat ka. Ang mga aswang magaling sa pag-alam ng kailangan ng kanilang mga kalaban. Kaya mag-iingat ka. Ano pong ibig niyong sabihin? Elena, Mang Marcel?
Nako, sige na, Iha. At aalis na ako, no? Mag-iingat ka. Hindi ka pa naman taga rito. Sino yon? Hindi ko ho alam. Matandang lalaki na nakasalubong ko lang. Hayaan na po ninyo yon. Saan po ba kayo galing at bakit parang ang dungis nyo? Galing ako sa kuweba doon sa may bundok sa tabi ng bukal. Doon nakuha ng pinsan ko yung tatay ni Marisol. Doon niya nakuha yung anting-anting na ginamit niya. Nagorasyon ako doon at tumingi ng tulong sa mga kung anumang naroon. Tapos pumunta ako ng sementeryo para kausapin ang pinsan ko. Mahal na mahal ho talaga ninyo yung pinsan yung yun, ano? Oo, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Siya yung naging parang kuya ko nang mamatay sa baha ang mga magulang ko. Kaya yon, hindi ko matanggap. May nagawa akong... Kaya nga nandito ako para... Wala ho kayong dapat na ipaliwanag sa akin. Tara ho, umuwi na tayo. Baka nakabalik na si Marisol. Mabuti pa nga. Tara. Bakas ko sa mukha ni Mang Marcel ang pagsisisi. Pero kung anuman ang nangyari sa kanila ni Aling Maria, labas na ako doon. Kaya naman kahit alam ko na ang tungkol sa pagiging ama niya kay Mirasol, wala akong sinabi tungkol doon. Malapit na kami sa bahay nila Mirasol nang makarinig kami ng malakas na tili. Kaya naman tumakbo na kami at nang marating namin ang bakuran, nagulat kami sa aming nakita. Napakaraming patay na ibon sa paligid, iba't ibang uri ng ibon. Naglabasan rin ang mga insekto gaya ng alupihan at meron ding mga ahas na gumagapang. Nay! Nay, gumising po kayo, Nay! Anong nangyari? Naghihiwa kami ng gulay nang biglang nagpasukan yung mga ibon. Tapos sabay-sabay silang namatay. Akala namin yun na yun. Ang kaso, kasunod nun ay napakaraming alupihan naman. Sinubukan namin pag-aapakan. Pero nakagat si Maria nung isa sa mga alupihan, tapos yun, nawala na siya ng malay. Ang bihira. Patingin ako ng kagat. Hindi normal na kagat ng alupihan. Tingnan nyo. Buong binti na kagad ang namaga. Anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng pabayaan natin siya ng ganito. Kagagawan ito ng aswang. Sigurado ako. Pero hindi ito kulam. At lalong hindi rin barang. Punyeta talaga. Hindi ko na alam kung anong gagawin natin. Ganito rin ang nangyari sa kapatid ko noon. Bago siya patayin ng aswang. Ang kaibahan lang ay aso ang ginamit niya noon sa kanya. Ang sabi ng tatay, kailangan na mahanap agad yung pugad ng aswang para maputol ang sumpang ito. Pero nahuli si tatay, kaya napatay ng aswang ang kuya ko. Kung ganon, kailangan may humanap sa hayop na yon. Ako na. Ako nang hahanap at tatapos sa kanya. Handa naman na ako. Hindi. Ako. Ako ang aalis at hahanap sa kanya. Kailangan kayo rito ni Aling Maria. Bantayan niyo siya at baka biglang umatake dito ang demonyong yon. Kailangan lang mahanap ang mismong pugad niya, hindi ba? Pero Elena, mapanganib kung mag-isa kang lulusob doon. Isa pa, hindi mo kabisadong mga lugar dito. Paano kung mawala ka? Alam niyo ho, malakas ang kutob ko na hindi lang nagkataon ng nangyayaring to. May dahilan kung bakit pinagtipon tayo rito ng mga manunugis ng aswang. At yun ay ang patayin at pigilan ng demonyong yun. Tama. Kaya hindi tayo dapat matakot. Dahil anuman ang mangyari, sigurado akong mananalo tayo. Kasama natin ang tatay ko at ang tatay ni Marisol sa labang to. At sigurado ako, kasama rin natin ang Diyos. Mag-iingat ka, Elena. Hihintayin ka namin. Oo. At sinisiguro ko, nababalik ako dala ang ulo ng hayop na yon. Bago umalis, binasa ko muna ang isa sa mga orasyon ni tatay tuwing may tutugisin siyang aswang. Ang sabi kasi niya noon sa akin, ang orasyon na yon ay delikado pero epektibo sa paghahanap ng aswang. Tinatawag daw kasi noon ang atensyon ng mga aswang at masasamang elemento na nagiging dahilan para madali siyang mahanap. Kailangan ko nga lang mag-ingat. Pagkatapos kinuha ko ang isa sa mga itak nila doon. Nagdala rin ako ng asin, bawang at dinala ko rin ang kakaunting benditadong tubig na galing pa sa simbahan sa amin. Aalis na ho ako. Basta ho, huwag niyong basta iiwan si Aling Maria. Kahit anong mangyari. Mag-iingat ka.
Aalis din ako mamaya. Pipilitin ko sila kapitan na magparonda ngayong gabi. Elena, Huwag ho kayong mag-alala. Tandaan nyo, manunugis ako ng aswang. Trabaho ko ho ito. Ipangako mo, babalik ka. Oo, babalik ako. Babalik ako. Ano man ang mangyari. Tumayo si Mirasol at lumapit sa akin. Pagkatapos nagulat na lang ako nang bigla niya akong halikan sa labi. Maging si Mang Marcel at Aling Tina ay nagulat sa ginawang iyon ni Mirasol. Natigilan ako pero hindi naman ako nakaramdam ng galit o kahit anong pandidiri. Sa halip ang naramdaman ko ay ang lubos niyang pag-aalala sa akin. Hindi na ako nakapagsalita pagkatapos noon. Umalis na lang ako at hindi na lumingon pa. Ang totoo, hindi ko talaga alam kung saan magsisimulang maghanap. Pero malakas ang kutob ko na ng mga oras na yun, inaabangan din ako ng demonyong yon. Alam kong alam niya na hinahanap ko siya at alam niya na mangyayari ang ganoon. Buiset, nakailang ikot na ako. Ang dami ko na rin napagtanungan. Pero hindi ko malaman kung saan talagang nagtatago ang demonyong yun. Elena! Marisol? Mang Marcel? Ano ginagawa niyo rito? hindi ka namin pwedeng pabayaan. Kaya sinundan ka namin. Napakabilis mo nga at nahirapan kaming habulin ka. Eh, sino pong nagbabantay kay Aling Maria? Kumuha ng mga tao si Aling Tina. Pagkatapos, dinala nila si nanay sa may bayan doon sa lugar nila kapitan. Imposible namang maabot pa ng demonyo yung si nanay doon. Hindi nga. Pero yung sumpa, maaari pa rin. Mas madali at mas sigurado ang magiging pagkatalo sa atin ng hayop na yon kung tatlo tayong lalaban sa kanya. Sa ngayon, tayong tatlo ang pinakamalalakas na manunugis ng aswang sa bayang ito. At kung magsama-sama tayo, walang makakatalo sa atin. Tama yon. At isa pa, hindi ka namin pwedeng hayaang mapahamak. Tama kayo. Pero ang problema ay kung saan natin nahagilapin ang hayop na yon. Hindi ko nga maramdaman ang presensya niya eh. Huwag kang mag-alala. May ideya na kami. Ha? Paano? Bawat hayop na namatay sa bakuran nila at yung mga nasa loob ng bahay, ginamitan ng kapangyarihan ng demonyo yon. At yun ang ginamit ko para hanapin kung nasaan siya. Ibig sabihin, nahanap nyo? Hindi eksakto. Pero may ideya na kami. Eh, saan nga? Ay nako, ang mabuti pa, simulan natin ang maglakad. Marisol, handa naman ang flashlight mo, hindi ba? Nagdala ka? Oo naman. Pasado 3:00 ng hapon yon nang nagsimula kaming umakyat ng bundok. Si Mang Marcel ang nanguna sa amin. Kabisado daw niya yon dahil dati nilang palaruan ng tatay ni Mirasol ang lugar na yon. May mga ilang beses kaming tumigil noon para magpahinga hanggang sa nagsimula ng lumubog ang araw. Dito na muna tayo. Eto, Elena, tubig. Tipirin mo ito. Ay, salamat naman at nakapagpahinga rin. Grabe ang bigat nitong bag na to eh. Teka, nasaan na ba tayo? Nasa gitna na ata tayo ng bundok. Pero doon tayo pupunta. Doon sa may talampas na yon. Unting tiis na lang. Teka, bahay yun, di ba? Saan? Yun oh. Oo nga, Tito. Parang hawig yun ng mga nasa tawas. Parang nga. Tara, tingnan natin. Ano tong mga halaman na to? Ang tatalas, ang sakit sa binti. Mag-iingat kayo. Kapag ganito, maraming ahas. Oh, Elena, dahan-dahan. Para namang nagmamadali ka. Tao po! May tao ba dyan? May tao yan. Tingnan mo yung tadtaran at kutsilyo. Sariwa pa yung dugo. Pero sino ang titira sa ganitong lugar? Mahirap tumira dito. Sino pa ba? Kung hindi ang nilalang na isinangla ang kaluluwa sa demonyo. Nakailang katok at tawag ako. Si Mang Marcel umikot na rin para makita ang paligid ng bahay. At nang wala talagang sumagot, nangahas na akong pumasok. Kubo lang yun. At ang mga dingding gawa sa mga pinagtagpi-tagping kawayan at iba pang mga tabla. May silong yun pero walang kisame.
Luma na ang yero pero wala pang mga butas at nasa labas ang kusina noon. Napakarumi noon, may bakas ng dugo at talagang napakabaho. Grabe naman ang baho dito. Nakakasuka. Kaya nga, Bisit, amoy nabubulok na ewan. Bubuksan mo yan? Mag-ingat ka. Hindi natin alam kung anong nasa loob. Alam ko. Kaya ihanda mo na yung itak mo. Kung ano mang lumabas dyan, tagain mo. Huwag kang mag-alinlangan. Ang daming buto, ano yan? Parang mga buto ng daliri ng tao. Ano to? Koleksyon? Ayun, tingnan mo. May parang altar doon. Tara, tingnan natin. Altar nga. Itong parang rebulto. Parang kambing. Mananamba ng Diablo ang nakatira dito. Malakas ang kutob ko. Dito nakatira ang aswang na hinahanap natin. Tingnan mo yun. Parang may libro doon. Sandali. At bubuksan ko yung bintana. Ang dilim eh. Aklat ito ng mga orasyon, Marisol. Orasyon sa pagtawag sa mga demonyo. At ito tingnan mo. May larawan ng 3 demonyo. At ang isang to, ang may mga bilog. Dugo pa at ang ginamit dito. Naginit? Grabe ang hangin! Anong ginagawa ninyo? Bakit, Mang Marcel? Hindi ba ninyo nararamdaman? Punong-puno ng galit at kasamaan yung hangin. May paparating na dilubyo. Kailangan na nating umalis. Hindi. Hindi tayo aalis dahil hinahanap talaga natin ang dilubyong to. Pero mamamatay tayo. Tito, hindi dapat tayo matakot sa kamatayan. Baka nakakalimutan mo. Nasa panganib ngayon ang buhay ni nanay. At para maligtas siya, ay dapat na matalo natin ang impaktong to. Tama siya. Lalo ngayon. Kilala na natin ang demonyong nasa likod ng lahat ng to. Teka, tingnan niyo to. Larawan. Marisol? Teka, si tatay to. Isa pang lalaki. At ikaw, Tito Marcel. Ano? Patingin nga. Si Alfredo ito. Matanda siya sa amin ng ilang taon. Kagaya namin ng tatay mo. Ginusto rin niyang maging isang tagatugis ng aswang. Pero ang alam ko, nagkasakit siya noon at namatay. Pero tingnan nyo. Parang nakita na natin siya eh. Hindi ko lang... parang kamukha niya yung matanda. Yung kausap ko nung nakaraan sa baryo, Mang Marcel, naaalala mo ba? Teka. Oo nga. Pero sobrang tanda na noon. Imposibleng si Alfredo yon. At talagang nahanap niyo ang bahay na ito. Talaga
Narito siya para protektahan ang anak niya. Dahil nang patayin ko ang tatay mo, ay yung akala Huwag Marisol! Sige! Sige lang! Punyeta kang demonyo ka! Tigilan mo si Marisol! Nagined! Hindi ako sinagilid! Mo akong tawagin kaibigan!
Nakakadiri ka. Hindi! Hindi ikaw si Alfredo Prado! Imposible! Masyado ka ng matanda! Matanda! Epekto lang ito ng ginawa ko. Nang ginawa ko para mahabol kayo ng pinsan mo. At pinagsisisihan ko ang lahat ng ito! Mang Marcel, palusog na siya! Mag-iingat kayo! Nagngingit-ngit sa galit ang demonyong yun. Nilusob niya si Mang Marcel. Kaagad ko namang hinila si Mirasol palayo sa kanila. Nagpambuno sila ng lakas at umpisa palang kita na kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Pero nagawa ni Mang Marcel na itulak ang demonyo. Bago pa siya makagawa ng ibang galaw, mabilis na tumalo ng halimaw sa kanya at kinagat siya sa tenga. Buong lakas naman iyong hinila ng halimaw at kitang-kita ko kung paanong natanggal ang kanang tenga ni Mang Marcel at kung paano yun minuya ng demonyong yun. Ang tenga ko! Oh, napakasarap! Malutong! Ngayon, anong parte mo naman kaya ang isusunod ko? Alam ko na. Ang mga mata mo ang isusunod ko! Ang Marcel! Tulungan mo siya, Elena, pakiusap! Ipaparanas ko sa inyo ang lahat ng dinanas ko, mga hayop! Bago pa maabot ng aswang si Mang Marcel, nagawa ko itong itulak palayo. Hindi ko napatalsik ang aswang pero sapat na yon para makalayo si Mang Marcel at makabuelo. Kinuha niya ang itak niya. Tatagain na niya ang aswang nang mabilis rin itong nakailag at bago pa kami makakilos, nagawa ako nitong sampalin. Tumalsik ako at pagbangon ko, hawak na ng aswang ang leeg ni Mang Marcel. Unti-unting iniangat ng halimaw si Mang Marcel habang hinihigpitan ang hawak sa leeg nito. Mang Marcel! Huwag kang makialam dito tayo! Kung ako sa'yo, aasikasuhin ko ang isang yon! Ang sikmura ako! Marisol! Ayos ka lang! Anong nararamdaman mo? Hindi ko alam. Basta nalang sumakit ang tiyan ko. Parang hinahalukay. Peste! Napakalakas talaga ng isang to! Kaya niya tayo ng sabay-sabay! Hindi niya tayo kaya. Dahil nakakakilos ka pa ng maayos. Kayo ang laging sikat. At yung babaeng gusto ko, anong ginawa ng pinsan mo?
At yun na ang oras na gagamitin ko, ang mutya. Hindi ko kaya ang taglay na kapangyarihan noon pero wala akong
ko at pagkatapos ay akmang kakagatin niya ako, mabuti na lang at naiharang ko ang braso ko. At pakiramdam ko ay kasama ko ang tatay ko sa labang iyon. Mabilis na kumilos ang halimaw.
Ayos ka lang? Oo. Sa wakas natapos din to. Pero Marisol, kailangan na nating maibaba si Mang Marcel. Baka mahuli ng lahat. Oo nga. Tito. Tay. Huwag na ninyo akong intindihin. Hindi na rin ako aabot sa baba. Lalo na sa ospital. Malala ang tama ko. Pero, Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko kung ngayon mo lang nalaman ang katotohanan. Ayaw ko lang na masira ang pamilya ni Kuya Nestor. Kaya itinago ko na lang ang lahat. Kinausap ko rin ang nanay mo. At sumang-ayon siya. At sana'y patawarin mo rin siya. wala naman po ako magagawa. Nangyari na ang lahat. At ayaw ko na magpakain sa galit. Masama ang loob ko. Pero kung ito ang katotohanan, wala na ako magagawa. Pero tito, paano mo nagawang traidorin ang tatay? Siguro, magandang ang nanay mo na ang sumagot niyan. Nagdidilim ng paligid at nilalamig ako, Marisol. Mag-iingat ka lagi at ingatan mo ang nanay mo. At sa iyo, Elena, maraming salamat sa iyo. Ginawa ko lang pong tungkulin ko. Huling pakiusap ko. Sunugin ninyo ang mga bangkay namin ni Alfredo. Kasama na ang bahay na ito. Tito! Tay! Hindi! Gumising kayo! Marami pa kayong ipapaliwanag sa akin, Tay! Tama na. Wala na siya, Marisol. Wala na siya. Niyakap ko si Mirasol ng mahigpit at talagang umiyak siya ng umiyak. Hinayaan ko lang siyang ganoon hanggang sa tumilig siya. Sinabi niya na napatawad na niya si Mang Marcel. Pero gusto pa niya ng mas maayos na paliwanag kaya naman sinabi ko sa kanya na kay Aling Maria na lang siya magtanong. Kinuha ko ang librito na naroon at pinagtabi namin ang mga bangkay nila Mang Marcel at Alfredo. Sugatan din kami noon kaya medyo mabagal na kaming kumilos at nanghihina na. Pero sinikap namin na masindihan ang bahay na yon kasama ng mga bangkay ng magkaibigan. At kasabay ng pagdilim ng paligid ay ang pagliyab ng bahay na yon na simbolo na natapos na talaga ang laban namin sa lugar na iyon. Dahan-dahan kaming bumaba ni Mirasol ng bundok. Didiretso sana kami noon kina kapitan nang biglang mawalan na ng malay si Mirasol at bumagsak. Hahanap rin sana ako ng tulong nang maging ako ay bumagsak na rin dahil sa pagod. Mabuti naman at gising ka na. Nag-aalala na ako eh. Aling Tina, nasan po tayo? Narito tayo sa bahay ko. Kagabi may mga nakakita sa inyo sa paanan ng bundok. Tinawagan kami. At pagkatapos ninyong mag-amot ay dinala kayo rito. Si Marisol ho. Hayon, kausap yung nanay niya. Mukhang nalaman niyang katotohanan. Ang totoo, kagigising lang din niya. At kaagad na hinanap yung nanay niya. Mabuti po't nagising na rin si Aling Maria. Oo, kagabi rin. Bago lumubog ang araw. Parang wala ngang nangyari. Salamat naman kung ganun. Pero totoo ba? Natalo niyo yung aswang? At si Alfredo yung aswang? Oo, yun ang nangyari. Sandali lang po at kailangan kong makita si Marisol. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko gustong itago sa iyo ang katotohanan.
Pero natakot ako. Natakot ako na itakwil mo ako at mawala ang respeto mo sa amin ng tatay mo. Minahal po ko ni tatay na parang totoong anak. Ang hindi ko lang pumatanggap ay namatay siya na hindi man lang niya nalaman ang katotohanan. Alam niya ang lahat. Hindi man sinabi. Pero alam kong alam niya na hindi kanya anak. Nagka-problema kasi kami noon. Umalis ako't iniwan siya. Ang mali ko lang ay kay Marcel ako pumunta. Uminom kami doon. Nalasing ako at nalala ng lungkot at kapusukan. Nagkasala kami at ikaw ang bunga doon. Si Mang Alfredo po, naging nobyo ninyo. Si Alfredo, ang pinakamahinhin na lalaki dito sa baryo doon. Magkababata kami. Sabay na lumaki. Ilang beses siya nagtapat at nanligaw sa akin. Pero hindi ko makita ang sarili kong kasama siya. Pero kahit ganoon, pinili ko maging magkaibigan pa rin kami. Sadyang naging mapagbiro lang ang tadhana para sa aming apa. Na hindi ko akalain na magiging ganoon siya. Nay, sana magmula ngayon. Huwag na po kayo maglihim sa akin na kahit ano. At ipinapangako ko po na hindi ako magpapadala sa galit. At mag-iisip muna sa mga magiging reaksyon ko. Pag ako rin anak, hindi na ako maglilihim pa sa'yo. Elena? Elena, gising ka na? Elena! Ay, Diyos ko, maraming salamat at ayos ka na. Opo. Yung sugat mo, Marisol. Ayos na. Oo, hindi naman ganun kalalim. Mukhang nagkahamabutihan na kayong dalawang mag-ina. Masaya ako para sa'yo, Marisol. At sa tingin ko, dito na natapos ang mission ko sa baryo nyo. Hindi pa. Di ba may susunugin pa tayo? Yung mga librito sa kuweba? Oo nga. Nakalimutan ko na. Ay nako, ang mabuti pa'y kumain muna kayo bago nyo puntahan yon. Hindi pa kayo nadadanghalian. Sandali lang at iinitin ko lang yung ulam ha. Dito muna kayo. Sige po, maraming salamat. Elena, pagkatapos natin sunugin ang mga librito sa kuweba, ano nang gagawin mo? Uuwi na siguro ako. Aasikasuhin ko yung mga naiwan ko tapos magpapahinga. Kung may matatanggap ulit akong sulat o paanyaya, tsaka ako aalis ulit. Ganun lang naman yung gawain ko eh. Ikaw? Pwede ba akong sumama sa'yo? Ha? Sasama ako sa'yo. Gusto ko makita ko anong mundo meron ka. Malungkot sa mundo ko, Marisol. Eh di pa sasayahin ko. Elena, gusto kita. Ano? Ayos lang kung hindi mo tanggapin. Pero hindi ko hahayaan na umalis ka. At magkahiwalay tayo nang hindi ko nasasabi sa'yo yung nararamdaman ko. Gusto mo talagang sumama sa akin? Oo. Kahit na mapalayo ka kay nanay mo? Ay nako, isama mo na yan. Matagal ko naman ang sinasabi sa kanya na marami pang magagandang lugar sa labas ng baryong to. Ayaw lang umalis. Ganun po ba? Sige kung ganun. Bukas na bukas rin. Pagkatapos natin gawin yung dapat natin gawin ay aalis na tayo. Kaya mag-impake ka na. Talaga? Salamat kung ganun. Masaya ako para sa iyo, Marisol. Ingatan mong sarili mo doon at huwag kalimutang bumisita rito. Madalas po kaming dadalaw rito. Pero kung maraming tutugisin na aswang, baka medyo matagalan. Basta palagi niyong pipiliin na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. At sigurado ako na kabutihan at mabubuting bagay lang din ang lalapit sa inyo. Kumain kami noon ng tanghalian. Doon na rin namin ikinwento kay Aling Maria at Aling Tina ang nangyari kay Mang Marcel. Grabe ang iyak noon ni Aling Maria. Hindi man niya sabihin, labis ang pagdadalamhati niya sa pagkawala ng mga lalaking minahal niya sa buhay niya. Lumipas sa mga oras, naligo ako at naglinis ng mga sugat. Nakaramdam din ako ng pananakit ng katawan kaya nagpahinga muna ako. Ganon din si Mirasol. At dahil alanganin na sa oras, pinagpabukas na namin ang pagpunta sa kuweba sa bundok. Malayo pa ba? Napagod na ako, napakainit. Heto, uminom ka muna. Salamat. Iyon na ata yung kuweba. Tama. Iyon na yun. Ano? Tara na o magpapahinga ka muna? Tara na. Walang masilungan dito eh. Ang sakit sa balat ng init. Sandali. Naramdaman mo yun?
Oo, ang lakas. Parang mas malakas pa kay Mang Alfredo. Nakakasuka yung aura. Kaya nga, tutuloy tayo? Oo naman. Tara na. Ito ang pinunta natin dito eh. At hindi matatapos ang mga siklo ng mga nangyayari dito kung hindi natin to tatapusin. Kung sa bagay. Mag-oorasyon ako papasok. Basta ikaw nang bahala sa flashlight. Kahit anong mangyari, huwag mo hayaang dumilim. Oo. Sabay naming hinugot ni Mirasol ang mga itak namin at pagkatapos ay dahan-dahan kaming pumasok sa kuweba. Maayos naman sa bukana. Naroon ang masamang presensya pero kaya naman. Pero nag-iba ang lahat nang makapasok kami. Kaagad na umalingasaw ang isang napakabahong amoy. Amoy na susunog na asupre at talagang napakainit doon. Pero hindi kami nagpatinag, nagtuloy-tuloy lang kami hanggang sa marating namin ang dulo. At doon nakita namin ang maliit na kahon na gawa sa kahoy at napapalibutan ng mga kandilang puti. Ito na siguro yon. Pero nakakandado. Paano natin bubuksan yan? Simple lang yan. Tulungan mo nga ako. Ano bang gagawin? Bubuhatin natin tapos ibabalibag. Kahoy lang to. Imposibleng hindi ito masira. Sige, sandali. Ayan. Pagbilang ko ng 3, ibato mo pababa. Ha? Oo. 1, 2, 3, bato! Ano yun? Ang init. Grabing hangin yan. Ang baho pa. Marisol, tingnan mo! Mga liberito! Mukhang totoo ang sinasabi ni Mang Alfredo! Tiniis namin ang masamang amoy at mainit na hangin. Dinampot ulit ni Mirasol ang flashlight at itinutok sa mga nagkalat na librito. Ako naman ang nag-isa-isa ng mga yon na talagang nagulat ako sa aking nakita. Mga aklat yon tungkol sa pagtawag ng mga demonyo. Naroon din ang iba't ibang uri ng mga masasamang espiritu kung paano sila tawagin at kung ano ang mga kaya nilang gawin. Tingnan mo to. May iba pa palang kasama yung naginit. At ito yung ritual para matawag sila. Grabe. Kailangan ng mga alay at napakaraming dugo. Peste talaga. Kaya naman wala na dapat makakita pa ng mga to. Pero bakit narito to? Bakit ito tinago ng tatay mo? Siguro para protektahan ng mga tao laban dito. Pero dapat sinunog na lang niya. Sa tingin ko, wala nang makakasagot ng mga iyan ni Lena. Kung ano mang balak niya dyan, ay tanging siya na lang nakakaalam. Kung sa bagay. Tara na, tulungan mo na ako at sisilaban ko ng mga ito. Binuhusan ko ng dala naming gaas ang mga librito at gamit ang posporo sisilaban ko na sana yun. Pero napakalakas talaga ng hangin at tuwing magsisindi kami ng posporo lalong lumalakas yun. Ilang beses naming sinubukan pero ayaw talaga. Kaya naman inilabas na lang namin yun sa kuweba. Dito nagawa kong magsindi ng posporo pero nang itapon ko na ito sa mga librito, walang nangyari. Dito ko naalala ang sinabi ni Mang Alfredo. Nagorasyon kami ni Mirasol at maniwala kayo sa hindi na mga oras na yon sa halo-halong mga boses ang narinig namin ni Mirasol. May umiiyak, may lalaki, may babae, may bata, may matanda at may malalaking boses na talagang nakakakilabot. Pero hindi kami nagpatinag. Dumilat ako sa kalagitnaan ng orasyon. Nagsindi ako ng posporo at ibinato iyon sa mga librito at agad iyong nagliyab. Putik, ano yun? Ang sakit sa tenga ng mga sigaw. Hindi ko rin alam. Wasted ng mga demonyo yan. Tingnan mo, yung apoy, pulang-pula. Oo nga. Ang sakit na ng tenga ko. Sa wakas, natapos na. Nagtagumpay tayo. Tapos na, Marisol. Oo nga, makakahinga na tayo ng maluwag. Ay, Diyos ko, salamat po. Makakahinga ng maluwag ka dyan. Marami pang mga aswang sa ibang lugar. Hindi dito natatapos to. Ano? Nasama ka na talaga sa akin? Kahit saang lupa-lupa ng mundo, kahit ilang gabunan o kahit sinong hukluban pang humarang sa akin, sasama ako sa'yo. Sige na nga. Tara na.
Bumaba na tayo rito. At baka maiwanan pa tayo ng bus. Gagabahin na tayo niyan. Tara. Pero, pakis muna. Ha? Naku, bahala ka dyan. Habulin mo ako. Umuwi kami sa lugar ko matapos ang tagpong yun. At doon kami nagsimulang magsama ni Mirasol. Ang totoo, hindi ko inakala na iibig ako sa isang katulad kong babae. Pero naging masaya ako sa piling niya. Minahal niya ako ng husto at lahat ng mga naging kaibigan namin ay narinig ang kwentong ito. Nakakalungkot lang at wala na siya ngayon. Mag-isa na lang ako ngayon. At ang kwentong ito na lang ang nagpapaalala sa akin ng mga panahon na nagsimula ang pag-iibigan namin. Kakaiba, oo, pero hindi ko ito malilimutan. Lalo na at marami akong natutuhan dito tungkol sa paggamit ng tapang at paghihiganti. Maraming salamat, Sitio Pangil, at sana lumago pa ang channel nyo na nagpapatunay na hindi lang kwento ang mga aswang. Isang malupit at nakakagilabot na demonyo at aswang ang nakaharap ng ating letter sender sa kwentong ito. At talagang hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan sa kamay ng demonyong yon. Pero nanaig pa rin ang kabutihan at ang kagustuhan nila na manalo at matigil ang nangyayaring patayan sa baryo. Pero bukod doon, matututunan natin dito na ang labis na galit ay maaaring gamitin ng demonyo para tayo ay gumawa ng masama. Kaya huwag magtanim ng galit, huwag maging mapaghiganti, at laging piliing maging mabait at mabuti sa kapwa. Nang sa gayon, hindi manaig sa atin ang puwersa ng kadiliman. Hanggang sa muli, Sitio Pangil. Sana po i-like, i-share at mag-comment na rin kayo kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Maraming salamat. Magandang araw. 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 Magandang araw.